Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Alam niyo, nung tinuro ko sa law school yung credit transactions, no? Sinama to yung ating real estate mortgage. Yung pagka-uutang ka, merong prendang lupa. Tinatagalog ko para maintindihan ng mga kababayan natin. Ano? Yes po. Yan ay dapat may kontrata. Dahil kung walang kontrata, ay hindi magiging against the whole world. Ayan. Magiging personal, ano lang yan, contract nyo sa isa't isa. Kaya ano ba ang nangyayari sa karamihan para magkapuhunan, nagsasanla ng lupa o kaya ay bayat lupa o kaya lupa para mapatayo yung bahay. Diba? At sa ating buhay, dumarating talaga ang pagkakataong gipit, no? Kaya kung may minanang lupa o nakatitulo sa'yo, natututunang magsanla. Okay? Sige, discussin na natin to. Okay po. At sabi nga ni Chief, dumarating minsan sa atin ang pagkakataon na kinakaharap natin ang iba't ibang uri ng pangangailangan, pang-araw-araw na gastusin, negosyo, biglaang emergency. At dahil dito, hindi maiiwasang tayo ay mangutang upang matugunan ang mga ito. Sa ganitong sitwasyon, ang ating mga ari-arian ay madalas nagiging collateral o pansangla. Ngunit mahalagang maunawaan ang mga probisyon ng batas patungkol sa pagsasanla ng ari-arian upang maprotektahan ang sarili mula sa maling kasunduan o panloloko. Kaya alamin natin ang mga mahalagang aspeto ng real estate mortgage, ang mga karapatan ng bawat partido at ang legal na proseso sa likod ng pagsasanla upang maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Ano ba ibig sabihin ng real estate mortgage? Yan, ang real estate mortgage po o sanla ng ari-arian ay isang kasunduan kung saan ang isang may-ari ng ari-arian, madalas po ay lupa, ay isinusuko ang titulo o karapatan sa ari-arian bilang, sinabi nga ni Chief, collateral o garantiya para sa utang. Ito ay ginagawa upang maprotektahan ang nagpapautang o creditor kung sakaling hindi mabayaran ng nangutang o debtor ang utang na sa itinakdang panahon. Ito ay isang accessory contract. Ibig sabihin, ito ay nakadepende sa isang pangunahing kasunduan, ang kasunduan ng utang or loan. May utang muna yun, simula, di ba? contract. Paano naman po magiging valido ang pagsasanla ng lupa? Ayan, upang maging valid po ang isang kontrata ng real estate mortgage o pagsasanla ng lupa, kailangang matugunan ang mga sumusunod na kondisyon batay sa Article 2085 ng ating New Civil Code. Ayan. Ang mortgage ay dapat itinatag upang masiguro ang pagtupad sa isang pangunahing obligasyon. Ang mortgage ay hindi maaring tumayo mag-isa. Ito ay ginagawa upang protektahan ng isang utang o iba pang obligasyon. Ang layunin nito ay masiguro na mababayaran ang utang o tutuparin ang kasunduan. Ikalawa, ang nagmamay-ari ng ari-arian or mortgagor ay dapat na may ganap na pagmamay-ari o absolute ownership ng ari-arian ng isinangla. Ang mortgage ay hindi maaring itakda kung ang nagmamay-ari ng ari-arian ay walang karapatan o hindi siya ang totoong may-ari nito. Yun, dapat sa'yo talaga. Pero alam mo, pwede special power SPA. to mortgage. Pero nung araw, nanay-tatay ko, merong lumitaw na peking SPA. Yun lang. Tapos hindi tinubos yung lupa. So, nademanda sila sa Angeles City at ang tumulong, Paulo yun. Ayun, very good. Pero tumulong na akong gumawa ng affidavit nun. Pre-med ako nun. Kaya sabi ko, diba? kung walang abogado, sa pamilya, kawawa, mahirap. At kung walang libreng abogado, mas maraming mahirap na makukulong ng walang sala. Kaya naisip ko, ba't di kaya ako mag-sip sa law? Ayun nga, nag-sip. Lawyer pala. Yung pala, itinadhanang ako'y maging chief public attorney. Mga kababayan, sa darating na buwan, pang 24 na taon ko na po-chip. Wow! 24 years! Wala pa akong, ilang taon na, 40 plus lang ako na maging pouchip eh. Eto na, dito na ako tumanda at mukhang lulubugan ng araw. Kaya ang taong nagsasanla ay dapat pong malayang makakapirma. Yes, O, may kung ito ay disposition. isasanla o kung ito ay di pa ibebenta. Ano ibig sabihin?
Ayan, ibig sabihin, ang taong nagsasangla ay dapat may kalayaang gamitin o ipagkasundo ang ari-arian. Kung wala siyang ganitong kalayaan, halimbawa, kung ang ari-arian ay nakadepende sa ibang kontrata o may ibang humahawak nito, kinakailangan niya ng legal na pahintulot para maisagawa ang mortgage. Paano kung di nakabayad ng utang ang nagsanla? Ayan na. Kapag ang nangutang o debtor ay hindi nakapagbayad ng utang, itinuturing siya na nagpapautang o kreditor na in default o may pagkabigo sa kanyang obligasyon. Sa ganitong sitwasyon, may karapatan ang nagpapautang na magsagawa ng mga hakbang upang mabawi ang natitirang balanse ng utang. At sinabi nga po ng Korte Suprema na ang isang nagpapautang o mortgagee ay may dalawang pagpipilian upang habulin ang utang ng nangutang. Una, personal action for debt. Okay. Direktang kasuhan ang nangutang para mabawi ang halaga ng utang o Ikalawa, foreclosure of mortgage. Yun. Dito naman, ang mismong ari-arian ng isinangla ang hahabulin upang maibenta at mabayaran ang utang. Ayan, pero hindi po maaaring gamitin ang parehong remedyo ng sabay o sunod-sunod. Kailangan pumili lang ng isa dahil parehong kumpleto ang bawat remedyo para mabawi ang utang. Okay. maaari bang angkinin ng inutangan ang isinanlang lupa? Hindi maaaring basta-basta angkinin ng nagpapautang ang lupang isinangla kapag ang nangutang ay hindi nakapagbayad ng utang. Ito ay katumbas po sa tinatawag na pactum commissorium na ipinagbabawal ng batas. Ang pactum commissorium ay ang kasunduan kung saan nakasaad na otomatikong mapupunta o maaangkin ng nagpapautang ang lupang isinangla kung sakaling hindi makapagbayad ang nangutang. Bawal yan eh. Yun. Kaya tawag namin nung araw dyan, nasa Losol kami, impacto yan. Impactum Commissorium. Komisoryo. Madaling Hindi pwede sabihin ng inutangan maalala. na akin ay lupa mo kasi hindi ka nakapagbayad. Void May yan. proseso pa. Okay? Sa ilalim ng Article 2088 ng New Civil Code ay Hindi pinapayagan ang ganitong klaseng kasunduan dahil ito ay itinuturing na hindi makatarungan. Ang tamang proseso ay kailangang dumaan sa foreclosure Yun. o bentahan ng isinanglang ari-arian. Sa paraang ito, makukuha ng nagpapautang ang halaga ng utang mula sa proceeds ng bentahan at ang anumang sobra, kung meron man, ay ibabalik sa nangutang. Pero may paraan ba upang makuha ng inutangan ang lupang isinangla? Ito pa, may paraan upang legal na mapunta sa nagpapautang ang lupang isinangla at ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na dasyon and pago. Ayon, at ayon po sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Ruby Shelter Builders and Realty Development Corporation versus Romeo Tan, hindi lahat ng paglipat ng ari-arian mula sa nangutang patungo sa nagpapautang dahil sa hindi pagbabayad ng utang ay otomatikong itinuturing na pactum commissorium o labag bakit? sa Ano ba yung batas. dasyon and pago? Yes po, ito ay isang kasunduan Na? kung saan ang nangutang o debtor at ang nagpapautang o creditor ay nagkakasundo na ang isinanglang lupa ay ibenta o ilipat sa nagpapautang bilang kabayaran ng utang. Ito po ay sakop ng batas hinggil sa sales. Sales. Ayun, mutual agreement pala yan. MAMU. Mutual understanding. Parang sa lalaki at babae, hindi kami mag-boyfriend. MU lang kami. MU. Oh, kusang loob, nakasunduan sa pagitan ng Nangutang po at nagpapautang na ang pagmamayari sa ari-arian ay ililipat bilang kabayaran ng utang. At legal po ito dahil dumaan sa tamang proseso at may pahintulot ang magkabilang panig. Hey, sana po, wag tayo basta mortgage kasi Sana. mahirap pag di natin nabayaran yung loan. Sayang din, pati. Pwede ma-foreclose yung property kung wala tayong pantubos. O, lalo kung may sentimental value. Kaya sa totoo lang, lakas ng loob yan eh. Paano kung gagamitin mo sa negosyo na lugi? Wala na. Kung di kayo nakatira, wala na kayong titira. Goodbye na. Kawawa talaga.